hindi mo inihanda ang puso mo, simba, uwi ka lang. Yung bang sasabihin ni nanay, ihahanda ko ang puso ko sa salita ng Diyos bukas. Isasabihin ni tatay, ihahanda ko ang puso ko sa salita ng Diyos bukas. Sasabihin ni ate, ni kuya, ni Ditche, ni Sangko, ni Bunso, ihahanda namin ang puso namin sa salita ng Diyos bukas. Dahil mga kapatid, ang tagatanggap ng salita ng Diyos dapat ano po? Puso. You see, church, mga kapatid, pag hindi ko nakahanda ang puso at pinangaralan ka ng salita ng Diyos at masakit ang salita ng Diyos kung minsan at madalas tatamaan ka at hindi handa ang puso mo, diyan nangyayari yung tinatawag na appendicitis. Sakit yan. Alam niyo kung sino may sakit ng appendicitis? Yung nagpunta sa church, hindi inihanda ang puso. Amen. Amen? Yeah. That's right. Tapigin mo katabi mo. Oy. Nasaan? Hanggang mo, no? Hanggang ko yung puso mo. Mga kapatid, kapag inihanda mo ng puso mo para sa Panginoon, hindi mo mapapansin yung mga negative eh. Nakahanda ito para sa inyo, Panginoon, hindi para dito sa mga katabi. Hindi para dito sa katabi ko na kasimangot ngayon. Hindi inihanda ko para sa inyo. Hindi sa mga kasama ko dito. Tama po. Madi-discourage ka ba? Ma-offend ka ba? Hindi! You are prepared for the road only! Amen. Amen. Hindi yun. Kasi pastor, alam kasi yung buhay ko eh. Ay, hindi handa ang puso mo pag ganon. Yun ang Panginoon. Hindi handa ko ngayon yung puso mo like Ezra to seek the Lord, to seek the will of God. Amen? Amen. Lord, ihahanda ko ang puso ko sa inyong salita. Masakit man ito o hindi. Pero ito ang inyong kalooban. Tatanggapin ko po ito. Yan ang magandang preparation. Kapatid, uuwi ka talaga na nag-worship ka. Amen. Ramdam mo talaga. Hindi yung may resistant yung puso. Rebelde. Alam ko si pastor eh. Naikwento siguro kay pastor. Hindi ba na ang puso nun? Meron ka kagad na ano, mga shield. Hindi welcome ang salita ng Diyos. Kapag nabanggit na yung ginagawa mong mali. Amen. Ano sabi ni Ezra? Lord, ihanda ko yung puso ko to seek. When we say seek, mga kapatid, hanapin ang kalooban ng Diyos. When we say seeking, di ba, paano ganyan yan? Saan pa yung ano dito? May pulkas eh. Saan pa yun? When we say seeking, talagang hindi mo tatantanan at hindi mo nakikita. Amen. Kaya mali-mali kapag preaching, tayo ka ng tayo. Amen. Amen. Kung ano-ano ginagawa mo. Are you in church? Amen. Hinahanap mo ba kalooban ng Diyos o may... Pumirmis! Makinig! Kaya ganun nangyayari. Simba? Ano po? Uy! Simba? Uy! Hindi man lang niya naramdaman. Sabi niya sa Lord, handa ko po yung puso mo para hanapin ang inyong kalooban. At pag nalaman ko yun, anong gagawin ni Ezra? To do it! Hindi yung nalaman yung katotohanan, ikinurik na ng Panginoon. I did it my way pa rin. And to teach. Kapatid, Brother Jaime, kapag ginawa mo ang salita ng Diyos, meron kang authority na magturo sa iba. Pero kapag hindi mo namang ginagawa ang salita ng Diyos, pag tuturo ka sa iba, ngik-ngik mo. Are
Are you listening, church? That's right. Walang effectivity yun. Parang lang tayo yung sinasabi ng matanda. Na laging nanenermo ng mga matatanda. Ako'y sermon ang sermon sa'yo. Tumata. Pumapasok sa kanan tayo. Ang outlet ay kaliwa. Kaya yung magulang, looking good. Diba? 38 years old pa lang, mukhang 64 na. Amen. Bakit po? When you come to the Lord, pag pumunta tayo ng worship, ihanda ang puso Amen. na tanggapin ang katotohanan at isabuhay. Alam, ganito pa mga kapatid, ang preaching ba, tsamba-tsamba pag linggo? Tinatsambahan ka lang ba ng preaching? O kailangan mo talaga yun? Makinig ba, hindi kailangan mo yun. Huwag isang bahala, yung ba naririnig natin? Baka mamaya mga kapatid, huling warning na yun ng Diyos. Ang totoo po, Brother Jonathan, kapag tayo hinanda natin ang puso, Panginoon, yung puso ko sa inyo lamang ngayong linggo. Ang ititibok nito ngayon ay kayo lamang, Panginoon. Magko-concentrate muna ako, makinig ng inyong salita. Walang aagaw ng aking atensyon dahil handang-handa ang puso ko sa inyo lamang ngayong linggo ito. Inagaw na ngayon ang buong isang linggo eh. Ako yung mga na mga kaabalahan sa buhay, ng Facebook, ng Messenger, ng mga pag-post nyo, ng mga pag-iisip nyo kung paano mapapatawa sa ipopost nyo. Ako yung ba yan? Natawa ako sa post ni Gilo eh. Sabi ni Gilo, isusumbong ko yung mga kapitbahay ko. Gabing-gabi ang iingay pa, kaya siguro wala si Gilo. Sa barangay. Tama ka na kung gabing-gabi kaingay ng mga kapitbahay. Hindi na tao niya. Ang kaya mas gusto nila baka nasa barangay. Nagalit yung bata. Abay, gabi-gabi na raw ay kaingay pa ng mga kapitbahay. Hindi niya yata naalala yung mahirap na gabi. Yan lang ang puso, mga kapatid. At alam niyo, ito totoo eh. Maganda ang puso mo, hindi ka marinig. Amen. Amen. If your heart is right, Lord, para sa inyo itong puso ko. Lahat ng kakailanganin sa worship, hindi mo yung makakalimutan. Kasi, inilaan mo yung buong puso mo, yung walang kahati. Tayo ka, ayaw natin yung may kahati. Kapag meron lang, ayaw ipabasa yung ating partner, medyo diba? Brother Jaime? Mag-hysterical tayo. Kaya mga kapatid, hindi natin masapol ang worship. Yung tamang worship. Kasi yung puso natin hindi talaga nakahanda para sa Panginoon lamang. Divided talaga. May umiikot sa puso't isipan natin ng mga bagay na hindi nakakapag-concentrate para sa Panginoon lamang. Yung bang narigaluhan naman ng ligo, bakit yun mata? Are you listening? Ako, puso ko, at ang Panginoon ko. Kaya kapatid, Something to share po, no? I realize, ganun pala ang pakiramdam pag nagpapasko, nag-iisa lang sa bahay.
Ganun pala ang pakiramdam na nagbabagong taon na mag-iisa lang sa bahay. Kasama ang Panginoon. I enjoy Christmas. I enjoy me and my God. Hindi pala nagpapasaya yung may pagkain, kompleto ang pamilya. Bagamat nakakatulong ko minsan yun. But you and your God is enough for you to become one. Amen? Kaya hindi natin mapuro Yung manamnam, malasap, yung sarap ng worship because our heart is divided. Mag-i-enjoy ba kayo mga kapatid sa kausap nyo na nagte-text habang kausap nyo? Na habang kinakausap nyo nagpa-messenger, na habang kausap nyo, kung ano ginagawa, hindi natin ma-appreciate yung fellowship sa taong ito kapag siya divided. Ang Panginoon hindi divided sa atin every Sunday. Welcome tayo sa Kanya na hindi siya divided na makipag-need ng buong buo sa atin every Sunday. Amen, church? Amen. Pero tayo may problema. Hindi tayo buong buo saan? Sa Kanya. Kaya na nangyayari? Simba? Uwi. Ngayon, gusto ko maramdaman yung lalim ng worship. Ako lamang, ang puso ko ihanda ko at sa iyong salita. At pang nangyari mga kapatid, uuwi ka na iba na pag-araw ng linggo. Uuwi ka na nalasap mo ang tunay na klase ng pananamba. There is a spirit. Worship God in spirit and in truth. Again, pag puso na ang ihahanda, it is a serious matter. And it is important. Because God is important. And worship is important. Huwag kayong magano po. Huwag kayong masaytra. Kapatid mo, huwag po. Sikapin mo natin mga kapatid na handang-handa ang puso natin. Kaya tuloy mga kapatid, pag-araw ng linggo dahil hindi handa ang puso, kumisang linggo-linggo dyan pa kayo nag-aaway. Ako niyo po yan? Yung nawala yung medyas, nawala yung ano, hindi pa pala natimpla yung ganyan, di ba na ganyan? Linggo-linggo magsisimba pa lang. Wara ka na ng trip. Basa ka na ng trip. Bakit po? Hindi handa eh. Remind your partner, your daughter, your son. O mga anak, araw ng linggo bukas. Ngayon pa lang, ihanda na natin mga puso natin. Amen. Para pagdating ng linggo, makahanda na mga puso natin. At kapag meron nagdadabog, tapikin nyo, anak, bakit ba nagdadabog ka? Hindi pa inanda ang puso mo, anak. Araw na sila. Ihanda mo. Indiana, ano po? Anong sakit natin, Junel? Pero kung handa, Lord, ano man ang sabihin mo, welcome itong lahat sa akin. Amen. Correction, rebuke, encouragement, Lord, lahat yan, welcome. Kasi sayong-sayo ko ngayong araw ng linggo ito. Sabihin mo sa katabi mo, Lord, ito, Amen, church? Amen.
Napakasarap niyan. Yung pang pag-araw ng linggo, sosolohin mo ang Diyos. Amen. Kaya, ayun ganyan yung mga mga lovers, gusto nila solohan. Gusto nila may mommy. Ano dyan, sir, ko sa inyo doon? Usapan kami ni Madam. Kung siya may kailangan sa akin, may kukunin o may transaction sila ni Gerard, ito po usapan namin. Una, magpapaalam ba sa magulang mo? Pangalawa, paalam mo kay Pastor Lito. Pag hindi pumayag sino man sa authority nyo, it's either yung magulang, Pastor Lito, hindi ka pupunta dito. Kapag ako may kailangan kay Madam, tatawagan ko ang magulang, tatawagan ko si Pastor Lito. Sino mga authority doon na hindi pumayag, hindi ko siya pupuntahin. Tapos pumunta si Madam, pinractice na po namin yun. Bakit po? Start. Ako po ang pupuntahan kasi ako ay mahirap na mag-travel. Pero dapat nasa tama. Amen, church? Amen. Kaya humingi ako ng paumanin sa inyo kung hindi na i-practice na mas mobilisyon. Amen, church? Amen. Ihanda mo na po. Prepare our heart. Lord, sosolohin kita ngayon dito. May distraction, may mamumulit, but Lord, hindi ko hinanda para sa Kanya. Hindi ko hinanda para maghanap ako ng mga negatibo. Minsan ganun ang preparation na ginagawa ng mga Kristiyano eh. Prepare yung puso nila na maghanap ng negative. Mali po. Ano po yan? Simba? Uwi. Ano, church? Ay, dito pa lang sa